Of the Lord, hallelujah. In the presence of the Lord, na kapaghuan sa atong kusog, kapaghuan sa ato ang gugma, ato kaniya i-prepare the presence of God kung ato mabati ang presensya sa Ginoo, maabtik ta mga silang tanan na nagtigom sa dapit to. Og sa kalit nga isa nga kalit may nabot nga usa ka dahunog, kanang dahunog sa langit hangin, no? Nga kusog kayo nga kini mao ay nakapuno sa tibok balay dito sa naglingkod sa kuan sa naagi sa Holy Spirit, no? Mo na gikuan din ha no nga. This connection between the Old Testament highlight the continuity of God's plan for redemption and the role of the Holy Spirit empowering believers to witness and proclaim the gospel. Mo connection sa Old Testament o sa New Testament nga nagpadayon ipadayon ang plano sa Ginoo pagtubos sa gi-implementa sa Holy Spirit pagpahayag sa iyang gahom. Muna nga ang mga magtotoo o ang mga mosaksi nga imantala ang gospel, no? And then the manifestations of speaking in tongues, prophesying as saying to fulfillments of God's promise and as a sign of the Holy Spirit presence among His people. Muna ni nga kanang na ang manifestation nga muna nga mag-istorya ta nagkalain-lain nga ni tungod sa iyang kusog nga hangin nga ni naog muna nga the Holy Spirit na makuha na ang presensya sa Ginoo, no? Nagkalain-lain nga mga pinulungan na ay nagprophesy nga nakita nila mo ni mga sign of the presence of the Holy Spirit ngadto sa iyahang mga katawhan, mga igsoon nga kanang pag-sign nga ni dahunog, no, ang dakong hangin mo natikuan nga moabot yun ni ana ang balay ni Espiritu. What is a prophecy? Does God still speak us today? Unsa man ang pagpanagna ang Ginoo nating istorya ba kanato hangtod karon? Is prophecy well available to the church today? Now, if so, how it is being exercised? Ug naa sa church karon paunsa natong ma-exercise? Prophecy can be controversial and confusing. Husay ang prophecy, mahimo sa controversial, husay ma-confuse ka. Nga labi na kanang baguhan pa ta. But if we were able to understand and practice it with a biblical principle, it can be a great blessing to both believers and pre-believers. The Bible talks about the priesthood, the priestly duty of the believers. As a priest, we pray and speak to God on behalf of men as prophets and prophecy and speak to the men of God. No nga kining karon sa pa man nato ay mahimuon, ha? It is how we be exercise karon sa pa man ta magkuan ani niya. Ang kanang pagprophecy kanang na makadungog ka nga magkuan ka nga nagpaampo ka. Unya ang nagampo nimo na hibalo nga sa imong problema ana. Ano man to siya, nakibalo man to siya sa akong problema. It's a prophecy na sa pag-ampo nga hibalan muna nga ang uban mga igsoon na dili sila magpaampo. Dili sila magpaampo kay ngano hadlok silang mahibalan ug unsa ilang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Muna ang uban mahibulong nganong kibalo man siya. It is a prophecy, gigamit siya sa Ginoo. Ang Biblia naghisgot sa priesthood, the priestly duty of the believers. Ang Biblia naghisgot dinhi unsa gyud ang atong obligasyon isip usa ka magtotoo diha ni Kristo as a priest
We pray and speak to God on behalf of men. Prophets will prophesy and speak to the men of God. Muna nga, kung muna ni siya nga, kung ikaw, magpampo kami, banan muna na siya nga, gikotaw o kanang gitagna siya. When siya, ano man kung kibalong siya, ang siya mananagna. That is a prophecy. Muna siya yung prophecy, mga isuon. Munang, kanang isa, lahi po na ang isa. Padayon ta sa Acts chapter 2, verse 15 to 18. Sa giingon din ni For these are not drunken, as ye suppose, saying it is but the third hour of the day. But it is that which had been spoken through the prophet Joel. And it shall be in the last days, said God, I will pour forth of my spirit upon all flesh, and your sons and daughters shall prophesy, and your young men shall see vision, and your God men shall dream dreams. 18. Yea, and my servant and my handmaidens of these days will pour forth of my spirit, and they shall prophesy. Muna na siya, mga isuno nga. Repeating, muna ikuan sa Bisaya daw na. Start sa kuan. 15. Muna giingon nga, kay lahi sa inyong pagdahom, kining mga tawhan na dili mga hubog, sanglit karon ikasiyang pa man lamang katakna sa kabuntagon. Muna nga ang uban magakuan nga sa mga ato sila sa Elijah Church, may buong sila nga ang mga tao nag-speak in tongues kay kanang they are filled with the Holy Spirit, na puno sila sa presensya sa Ginoo niya. Miyan sila nga usam na siya ay nahubog, nabuang, daghana maabot sa ilahan muna. Apan kini mao ang giingon sa propeta nga si Joel. O mahitabo sa kaulihang mga adlaw, magaingon ang Dios nga pagabubuan ko sa akong espiritu ang tanang katawhan ug magahimog mga propesiya ang iyang mga anak nga lalaki o babae ug ang inyong mga batan-on makita nga mga panan-aon ug mga inyong mga tigulang mga danggo ug mga danggo. Muna see dreams muna nga makita usay na to ipakita sa Ginoo pinaagi sa danggo. Naanay manonay mga gasa muna nga ang gasa sa balang Espiritu Santo nga. Be repeating the words of the prophet Joel in the day of Pentecost. Peter is declaring the fulfillment of his prophecy that somebody God would pour out his spirit in all humanity and all shall prophesy. Muna nga gibalik nga repeating the word gibalik ni prophet Joel on the day of Pentecost nga si Peter nag-declare siya sa katumanan sa iyang matag-an niya nga sa Sunday nga ang Ginoo will pull out the spirit sa tanang katawhan unya maka-prophesize makatagna. Unang nabitaw na sa Facebook karon ka si Joel nga kuan ba nga kusog ang iyang kuan sa kay na isa siya bitaw ni siya prophecy na siya kay magkahibalo magkatag-an magkakuan siya magkahibalo siya makatambal sa sakit muna na nga. Repeating the words of the prophet Joel on the day of Pentecost. Peter is declaring the fulfillment of his prophecy that Sunday, muna na siya. What does prophesy mean here? There are two types of prophets, canonical and non-canonical prophets. Muna siya duha ka klase nga propeta The prophet who wrote the books of the Bible are called canonical prophets. These words are timeless and applicable to all people throughout the history. Kining propeta nga nagsulat nining libros nga kining mga Biblia gitawag og canonical nga propeta nga ang mga pulong tukma sa
panahon. Muna sa gitawag o kanang prophesize, kanang panagna. And applicable to all the people. Ang kini ma-applicable ito sa tanang mga tanang tao. No? For non-canonical prophets, their words are timely, given especially to the particular situation or people. Muna nga tukma. Ang isip ko sa kagwan, isip kini ka na tukma ang gihatag tukma nga labi na ngayon ngadto sa mga particular na sitwasyon sa mga katawhan. Muna nga mahibal-an nato kung unsa na siya nga muna siya pagtagna. Yeah. The difference between the canonical and non-canonical prophet was their writings. Ang ilahalang diferensya, ang ilahang pagsulat ng isuno. The one who wrote the book of the Bible and the other did not. Ang isa nagsulat sa Biblia, pero the prophets who wrote the books of the Bible are called canonical prophets. Tama na siya itawag canonical prophets. These prophesies are doctrinal and nature for teaching, reproof, and correction. But non-canonical prophets, their prophecies are for a specific purpose or situations on their time. Muna siya nga ang canonical. Ang canonical prophecy di sa Biblia by writing prophets and apostles. All scriptures are inspired by God, infallible, fully sufficient, and complete. Muna nga ang tanang scripture na inspired nga sa kanang pinagi sa atong Ginoo dili masayop. Bukan nang igugid siya, complete siya, no? Dili masayop ang pagkuan sa mga scripture. It is the ultimate source of authority in Christian faith. Mo kini ang kinatas-ang tinubdan o otoridad isip usa ka magtutuo nga Kristohanon. There is a Revelation chapter 22 verse 18-19. I warn everyone who hears the word of the prophecy of this book. If anyone adds to them, God will add to him the plague described in this book. 19. And if anyone takes away from the word of the book of his prophecy, God will take away his share in the tree of life and the holy city, which are described in this book. Ba?